Nang itaas ni Camille ang mukha niya ay sinalubong niya na naman si Diego ng halik. Iniligay niya ang braso niya sa baywang ko sa kanya ako hinila palapit sa kanya. Camille, I want you to be mine again and again. Aniya sa gitna ng paghalik niya sa akin. Kahit basa ng luha ang mata ko ay hindi ako tumutol sa gusto niya. Inilayo niya ang mukha niya sa akin sa kanya pinahid ang luha sa mata ko. I don't want to see you crying, baby. Let's go home. Aniya saka ako hinagkan sa noo. Hindi ko alam kung ano ang susunod pagkatapos nito. Basta tumango na lang ako at bumalik sa upuan ko. Kinuha ni Diego ang isang kamay ko at hinawakan niya habang nagdadrive. Kung minsan ay hinahalikan pa nga niya ito. Wala ba si Miss Mara dyan? Tanong ko nang tahakin namin ang hallway ng unit ni Diego. Wala. Busy siya. Tipid na sagot ng binata. Di niya pa din binibitawan ang kamay ko hanggang makasakay kami ng elevator. Baka makita niya tayo. No ka ba? Private unit ko to at ikaw lang ang nakakaalam ng passcode ko. It means hindi pa nakakarating si Mara dito. Masungit na saad ng binata. Sorry. Hinawakan ko ang braso niya para sana pakalmahin siya pero naramdaman ko ang bahagyang paghigpit ng hawak niya sa kamay ko. Okay ka lang ba? Ano pala yung itatanong mo? Pwede naman siguro nating pag-usapan yun dito, di ba? Hindi. Gusto ko yung tayo lang. Nauutal na saad niya. Pero dalawa lang naman tayo dito at hindi na niya natapos ang sasabihin nang bumukas ang elevator. Naglakad pa kami hanggang sa maratingan namin ang napakalawak na pinto ng unit ng binata. Kinuha niya ang kamay ko at ipinatong sa screen malapit sa pinto. Bumukas iyon. Alam niya naman yung passcode, talagang ginamit pa niya yung kamay ko. Pagpasok namin ay bumungad si Salvador. Hala, nandito ka na? Masaya na saad ng dalaga. Kasama kasi ito ni Diego nang tumungo siya sa Paris. Mabilis ko siyang kinarga at niyakap. Umalis din naman ako, pero bakit hindi mo ko ganyan sinalubong? Nakataas ang kilay na saad ni Diego. Lihim akong napatawa. Ibinabangga ng bahagya ni Salvador ang mukha niya sa akin. Tila gustong-gusto niya na lambingin ko siya. Nagulat na lamang ako nang kunin ni Diego si Salvador sa akin. Ako muna, Salvador, pwede ba? Aniya, saka kinuha si Salvador at dinala sa isa pang kwarto. Bakit mo naman siya ginanon? Saad ko. Saka ko hinampas ang balikat niya. Natigilan ako habang naroon pa din yung kamay ko. Akmang babawiin ko na sana nang hablutin niya ito pabalik. Dahilan para buong katawan ko ang mapalapit sa kanya. Bago ako umalis, hindi ba may hindi tayo natapos na pag-uusap? Kinabahan ako. Pakiramdam ko ay naging kadala-dala ang boses niya. Walang salita na lumabas sa aking bibig. Basta nakatanaw lang ako sa asul niyang mata. Naramdaman ko na lang na naisandal niya na pala ako sa nakasarang pinto. Ang braso niya ay nakaalalay sa likod ko habang hawak niya pa din ang kamay ko. Naamoy ko na naman ang mabangong hininga niya. Ipinikit ko ang mata ko hanggang sa maramdaman ko ang labi niya. Tumugon ako sa bawat halik niya. Tila na naahanod ako sa sensasyong ibinibigay niya. Kusa akong bumitiw sa kamay niya at hinayaan niya naman iyon. Nagulat ako nang sirain niya ang damit ko na suot ko. Kaya kitang bilhan yan kahit buong butik pa. Aniya, saka muli na namang nagpatuloy. Marahan niya akong binuhat at dinala sa kwarto niya. Saka inihiga sa kama at ilang sandali pa ay kapwa namin dinama ang bawat isa. Thank you for making my life completed. Wika ni Diego saka hinalikan ng noo ko. Akala ko ay matutulog siya tulad ng unang may nangyari sa amin. Umayos siya ng higa at hinarap niya ako. Kinuha niya ang kamay ko at ipinatong yon sa mukha niya. Bakit hindi ka nagpakilala sa akin agad? Alam mo bang halos mahibang na ako kakaisip kung sino ang babaeng nandun sa resto bar? Bukod dun ay gulong-gulo ako dahil pareho ko kayong gustong makilala. Wala naman ng halaga kahit makilala mo ko. Nag-iwas ako ng tingin. Meron. Ako ang una mo nung gabing yon, Camille.
Tanda mo pa? Wala man lang pag-aalangang saad pa ng binata. Pero, binayaran mo naman ako. Sapat na ba yun para sa'yo? Bakit mo ba yun ginawa? Para sa pamilya ko. Kaya nga tiniis ko kahit iniisip mo na babae ako ng daddy mo. Sorry. Nasabi niya. Ang totoo, si Pablo ang inutusan kong maghanap ng babae sa resto bar kaso hindi kanya mahanap dahil lumipat na kayo. I spend a lot of money para mahanap ang babae na palagi ko palang kasama? Anong plano mo? Kay Mara? Pag-iiba ng dalaga sa usapan. Hintayin mo muna nating makarecover si Daddy bago ko sabihin na hindi ako magpapakasal. Naroon ang labis na tuwa sa puso ko. Ngunit tila hindi ko makakayanan ng pakitang may masaktang iba dahil sa akin. Stop thinking. Just enjoy the night. Ani Diego saka ako niyakap. Nagising ako. Mahigpit pa rin ang pagkakayakap ni Diego sa akin. Kinuha ko ang phone ko sa gilid ng mini table niya. Maaga pa pala. Inalis ko ang kamay ni Diego na nakayakap sa akin. Saan ka pupunta? Angal niya habang nakapikit, saka muling ibinalik sa akin ang pagkakayakap. Gagawa pa ako ng paperworks ko. Bulong ko sa kanya. Ano ka ba? Tutulungan na lang kita. Gusto pa kita makatabi. Hiniginawa ko. Ay nako. I-off ko yung aircon. Dali na. Bulong ko na naman habang nakangiti. Naman eh. Angal niya. Ikis mo muna ako na madami. Aniya, tsaka ngumuso. Inirapan ko tsaka inalis ang kamay niya sa akin hanggang sa tuluyan akong makatayo. Tumagilid siya at pinagmasdan akong naglalakad patungo sa drawer. Naupo ako dun sa table na pinagtatrabahuhan niya minsan at doon ako nagsagot. Ilang sandali pa ay bumangon na din si Diego at tumungo sa kusina. Tunog ng telepono ko nagpalingon sa akin. Let me answer. Wika ni Diego saka kinuha iyon. Nabago ang kilay pati na ang mood niya nang makita ang tumatawag, matalim siyang nakatitig sa akin. Stop chasing Camille. Aniya, ini-off ang CP? Sino ba yun? Kabadong saad ko. Ayokong kukulitin ka ng Rico na yon. Itatapon ko to at ibibili kita ng bago. Patungkol niya sa phone ko. Diego naman. Hindi naman pwedeng ganun, kaibigan ko si Rico, no? You're always defending him against me? Ayoko sa kanya. Ayoko sa mga lalaki na nakapalibot sa'yo. Padarag niyang ibinaba ang mug sa mesa. Kaharap ko saka nagdiretso sa bathroom. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Nag-focus ulit ako sa pagsagot ng mga tanong sa papel. Umalis si Diego nang hindi nagpapaalam. Tumungo naman ako sa isa pang kwarto kung saan niya dinala si Salvador. Naroon at natutulog sa loob ng maliit na drawer ang munting panda. Nilapitan ko siya at hinaplos. Napaka matampuhin naman ang amo mo. Gusto niya talagang siya lang ang kinakausap ko. Pati nga yata ikaw ay pinagseselosan niya. Natatawang saad ko. Patayo na ako ng mahagip ng mata ko ang maliit na litrato sa tabi ni Salvador. Si Mr. Martin? Saka ang inay? Magkasama sila sa picture, pero bakit? Kinuha ko yon. Bala kong tanungin ang inay pag uwi ko. Magtatanghalian na at patapos na din ako sa sinasagutan ko nang bumukas ang pinto. Si Diego ang nabungaran ko, napakadaming bitbit. Kumain ka na ba? Masama pa din ang mukha niya. Nilapitan ko siya saka ko niyakap. Huwag ka nang magalit. Nakangusong saad ko. Pero inirapan niya lang ako. Lalo ko pang idinikit ang sarili ko para pansinin niya ako. Sige na, nagugutom na din ako. Baka ano pang makain ko. Bulong niya, pero narinig ko naman. Nasa kalagitnaan na kami ng pagkain. Diego, bakit may picture ang inay sa'yo? Tanong ko. Nangunot ang noo niya. Huh? Tanong niya. Tumayo ako saka ko kinuha yung picture na inipit ko sa papel at ipinakita iyon kay Diego. Nanay mo to? Nauutal na saad niya. Hindi ko mahulaan kung ano ang nasa loob ng binata.
Oo, medyo bata pa kasi siya dyan kaya di mo makikilala. Tila nawala ng gana si Diego kumain. Mamaya, ihahatid na muna kita, pauwi. Aniya tsaka nag-iwas ng tingin. Tumango lang ako. Iniisip ko pa din kung bakit nagkaganon si Diego. Magmula nang ihatid niya ako sa bahay ay hindi niya ako kinausap. Nawala siya sa mood. Hindi niya ako tinatawagan. Hindi niya ako dinadalaw. Hindi na siya nagpaparamdam. At 3 buwan na ang nakanilipas. Halos magkandara pa ako patungo sa CR. Tila hinahalukay ang sikmura ko. Anak, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Opo, inay. Ayos lang po ako. Baka may nakain lang po akong hindi maganda. Matamlay akong nagtungo sa kwarto ko tsaka ako binagsak ang sarili ko sa kama habang hinihimas ang tiyan ko. Diego, mukhang nagbunga ang pagmamahalan natin. Pero nasan ka na? Malungkot na saad ng dalaga sa sarili. Bakit, Dad? Humahagulgol na saad ni Diego. Bakit hindi mo sa akin sinabi na nanay ng babaeng yun ang naging babae mo? Galit na saad ko. Nakarecover na si Daddy. Ako may walang alam, anak. Dad, sabihin mo, anak mo ba si Camille? Hindi ko alam, anak. My God! I hate my life! Nagsisisigaw na ako sa loob ng mansyon namin sa Paris. I hate this life! I have to suffer my whole life just because of your mistake, Dad? Paano ko haharapin si Camille? Paano ko siyang mamahalin kung kapatid ko siya? I'm sorry, Diego. Hindi ako magpapakasal kay Mara. Tell them na gagawin ko ang gusto ko dahil ayoko nang mabuhay. Galit na saad ko. Gusto kong mapag-isa. Ayokong may makakilala sa akin. Namimiss ko na si Camille. Pero wala akong mukhang maihaharap sa kanya. Gusto ko nang ipahinga ang sarili ko. 30 years ago. Kasalukuyang magkasintahan sina Martin at Laika. Bagaman tutol ang ina ni Martin sa relasyon na mayroon siya sa dalaga ay nagpatuloy sila. Lumaki ang binata sa tulong lamang ng kanyang ina, kaya't hanggang sa magbinata ay Castro ang dinala nitong apelyido, bagay na nakilala ni Laika. Isang umaga ay nagising na lamang si Martin na naroon ng dalaga, si Raquel sa mansyon nila. Ito ang napili ng mami niya na mapangasawa at makapiling niya sa habang buhay. Bagaman maganda at mabait si Raquel ay hindi nabaling kailanman ang pagmamahal niya para kay Laika. Kinailangan sundan ni Martin ang apelyido ng ama niya para sa kasal kaya't mula sa apelyidong Castro ay naging Martin del Merced iyon. Nabuntis si Raquel at ito nga ay si Diego. Samantala, matyaga pa din ang pag-aantay ni Laika sa kasintahan niyang kasal na sa iba. Hindi naglaon ay nakatagpo si Laika ng panibagong pag-ibig sa katauhan ni Cardo at nagbunga iyon ng isang malusog na babae at pinangalan ng Camille. Hindi tumigil si Martin sa pagkumusta kay Laika lalo na nang iwan ito ng asawa niya, ngunit kailanman ay hindi niya nalaman na may mga anak ito. Hanggang sa mawalan sila ng komunikasyon dahil namalagi sa Paris si Martin. Nakaupo si Diego sa sahig habang nakasandal sa kama. Nagkalat ang mga bote ng alak na pinag-inuman. Nasa kamay ko ang isa pang bote habang nakatuon ang braso ko sa tuhod. Diego, anak, di naman nito masusolusyonan ang problema. Ayoko siyang makita. Nagiinit ang ulo ko. Kaya mo ba siya bigyan ng 2 milyon? Kasi ayaw mong maghirap ang anak mo? Nag-angat ako ng paningin. Nagiinit na naman ang mata ko at anytime ay babagsak ang luha ko. Dad, bakit kailangan mong pahirapan ako ng ganito? Nagmamakaawa ang binata. Diego, anak, pwede naman natin siyang ipa-DNA. Tapos, kapag nag-positive, parang tinapos niyo na rin ako? Bakit niyo ako pinaparusahan ng ganito, Daddy? I love her.
I love her so much. Tas malalaman ko na anak siya ng babae mo? Nakapatid ko siya? Nabasag ang tono ko. Hindi ko inexpect na iiyakan ko ng ganito si Camille. Ibinaling ko sa bote ang sakit na nararamdaman ko. Tumingala ako para patigilin ang luha ko pati na ang pagkakabara ng ilong ko. Inilapag ko ang alak sa sahig saka ako padarag na tumayo. Kinuha ko ang kotse ko at pinaandar iyon. I don't care kung lumampas ako sa limitasyon ng speed. Mabilis kong pinaandar ang kotse ko. Bahala na kung ano ang mangyari sa akin. Ang bawat pag-agos ng luha ko ay naging malamig sa pakiramdam ko dahil sa bilis ng takbo. Camille, kumusta ka na ba? Sobrang gusto na kitang makita. Pero ayokong sirain yung pamilya mo, kaya magsasuffer ako para sa'yo. Kikimkimin ko ang lahat ng sakit na ito para hindi mo maranasan kung gaano ba talaga kasakit. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Halos mapangiwi ako sa matinding pagsakit ng puso ko. Bakit kailangan kaming paglaruan ng tadhana? Pinunasan ko ang luha ko habang patuloy sa mabilis na pagmamaneho. Titiisin ko lahat para sa'yo, Camille. Kahit pa kapatid nga kita, hindi magbabago yung pagmamahal ko para sa'yo. Nang ihinto ko ng kotse ko ay napasuntok na lamang ako sa manibela habang patuloy pa din sa pag-iyak. Camille, umalis ka na sa buhay ko, pakiusap lang. Naroon na naman ang masungit na tono ni Diego. Ano ka ba? Magkakabibi na tayo. Saad ng dalaga habang pabagsak na ang luha ko. Wala akong pakialam. Ayoko na sa'yo. Malapit na akong ikasal, di mo yata alam na laruan ka lang para sa akin? Nakangising saad niya. Pinuksan ang pinto palabas. Halos mapasinghap ako nang magdilat ako ng mata. Hate? Nag-aalalang mukha ni Isay ang bumungad sa akin. Kanina pa kita ginigising kasi nagsasalita ka habang natutulog. Nanaginip ka ba? Sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Panaginip lang ang lahat. Hindi yun sasabihin ni Diego lalo na kapag nalaman niyang buntis ako. Heto ang tubig at uminom ka. Wika pa ng kapatid. 3 buwan at kalahati na ang nakakaraan. Di pa naman ganoong halata ang tiyan ko. Ilang linggo na din akong pabalik-balik sa kumpanya ni Diego. Nakangiti kong sinalubong si Pablo. Nauna pa nga ako nang dumating siya sa table niya. Miss Camille, hindi po ba kayo napapagod kakapabalik-balik? Tanong ni Pablo. Naroon ang matinding awa sa mata niya, ngunit ayokong isipin iyon. Alam ko kung iisipin ay kaawa-awa talaga ako, pero babalik si Diego, yun ang alam ko. Naupo ako sa gilid ng mesa ni Pablo. Miss, nag-lunch ka na ba? Umuwi ka na kaya? Di ka ba naiinip? Lahat ng yan ay hindi ko pinansin mula kay Pablo. Kung aalis ako dito kahit 1 segundo ay maaaring dumating si Diego at umalis agad kaya hindi pwede. Nilipas na naman yata ang 1 buong maghapon na wala akong napapala. Hello? Sino? Napalingon ako kay Pablo. Nakatanaw din siya sa akin. Miss Camille, pinasasabi po ni Sir Diego na itigil niyo na po ang kakahintay sa kanya. Hindi na daw po siya magpapakita at naaalangan siya na idugtong iyon. Nakauwi na siya? Excited na saad ko. Hindi ko pinakinggan ang sinabi ni Pablo. At? Tanong ko sa huling sasabihin ni Pablo. Miss Camille? Tila ayaw niya talagang sabihin? At? Hindi niya na daw po kayo mahal. Natigilan ako. Paano kami ng anak ko? Napakurap-kurap ako kasabay ng pagpatak ng luha ko. Paano na lang ang anak namin? Excuse po, ani Pablo. Hindi alam ko kung saan ako pupunta. Hindi ko rin alam kung paano ko pupuntahan si Diego. Madali kong kinuha ang phone ko para tawagan si Rico. Rico, I need your help please. Tulungan mo ko.
Pagkasabi ko noon ay hindi siya nagdalawang isip na sabi. Naghintay ako sa labas patago habang si Pablo naman ay palabas pa lang ng area. Eksaktong dumating si Rico ay siyang palabas ni Pablo. Tara Rico, sundan mo yun. Turo ko sa kotseng sakay si Pablo. Sino ba yun? Saka ba't ka na naman galing dyan? Patungkol niya sa kumpanya. Rico, dumating na si Diego. Kailangan ko siya, please. Tulungan mo ko. Di ko na maiwasang maiyak. Kailangan namin siya ng baby ko, Rico. Halos magmakaawa ako sa kaibigan ko. Buntis ka? Hindi makapaniwalang saad nito. Tumango ako habang luhaan. Tahan na. Huwag ka nang umiyak, sige. Susundan na natin siya. Saad ni Diego saka mapait ng ngumiti. Sinundan namin si Rico hanggang sa huminto iyon sa isang hotel. Pumasok si Pablo sa elevator. Sa 9th floor ang hinto niya kaya sumakay din kami sa isa pang elevator. Naglakad sandali si Pablo hanggang sa tunguhin niya ang 327 room. Sir Diego, papasok po ako. Rinig naming saad nito. Pinindot niya ang passcode. Hinintay naming matapos iyon bago kami lumapit. Nagulat ako nang tutukan ng armas ni Rico si Pablo sa tagiliran. Huwag kang papalag. Nagbabantang saad nito ng seryoso. Sorry Pablo, sorry. Saad ko. Saka ako nagmadaling pumasok sa kwarto kung saan naroon si Diego. Nakahiga ito sa kama habang nakapikit. Diego? Namiss ko siya sobra. Tumulo ang luha ko nang bahagya siyang magdilat habang nakangiti. Amoy na amoy ko ang alak na nainom niya. Diego? Gusto kong humagulgol. Bakit ka naglalasing? Ano bang problema? Umiiyak na naman ako. Wala. Pinikitan niya pa ako habang nakangiti. Alam mo kasi, yung babaeng mahal na mahal ko, hindi siya pwede sa akin. Saan niya habang nakangiti? Anak siya ni Daddy sa ibang babae niya. Halos masamlampak ako sa kinauupuan ko. Hindi. Hindi yun totoo, di ba? Diego, ano ba? Sigaw ko habang umiiyak. Huwag kang magbiro. Pero, mahal na mahal ko yun. Yung Camille ko? Nag-iisang Camille ko yun, Pablo. Nagulat ako nang umiyak si Diego. Ayoko na siyang masaktan, Pablo. Kaya sosolohin ko na lang to. Ganun ko siya kamahal, Pablo. Malungkot na saad ni Diego habang patuloy sa pag-iyak. Ilang buwan na akong ganito. I miss her so much. Pero, ano ang gagawin namin? We're not destined to each other. Luhaang saad pa niya. Bakit pa kailangang maging babae ni Daddy ang nanay niya? Galit na wika niya saka biglang nakatulog. Siguro ay dahil sa kalasingan. Kaya akala niya ay si Pablo ang kausapan niya. Tulala naman si Camille habang palabas ng kwarto. Camille? Anong nangyari? Alalang tanong ni Rico pero hindi ko siya pinansin. Yung picture na nakuha ko? Bakit nga ba hindi ko agad naisip? Mula nang makita niya iyon ay nagbago ang takbo ng isip at mood ni Diego noon. Si Inay? Siya pala yung babae na tinutukoy ni Diego? Siya yung dahilan kung bakit nawala yung mami ni Diego? Rico? Ilayo mo ko dito pakiusap. Hindi ko kayang harapin ng Inay lalo na at nalaman ko mga bagay na ito. Wala akong mukhang maihaharap kay Diego kaya't para saan pa para sabihin na buntis ako? Mag-isa kong itataguyod ang anak ko. Nakakalungkot lang dahil mararanasan niya din ang mawalan ng tatay tulad ko. Naiiyak na wika ni Camille. Ano nga ba ang ugnayan ni Camille sa buhay ng ama ni Diego? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.